Vision sa Amerika. Nagpalabas ng vision si Sister Debbie noong Hulyo 21 tungkol sa Amerika. Noong ika-13 ng Hulyo daw ay nagkaroon ng tinatawag na assassination attempt kay Mr. Trump kung saan binaril ang kanyang kanang tainga, may dugo at ang kanyang kanang hinlalaki nito. Sinipa niya ang kanyang kanang sapatos patungo sa entablado. Sinabi na noon at isinulat ni Ms. Debbie nang hindi mabilang na beses na si Mr. Trump ay ang taong may ginintuang puso na babalik bilang presidente ng Amerika upang iligtas ang kanyang mga tao. Sa aklat ng Levitico, Kabanata 8, versikulo 23, mababasa doon na ang kordero ay patayin, si Moises ay kumuha ng dugo nito at inilagay sa gilid ng kanang tainga ni Aaron, sa hinlalaki ng kanyang kanang kamay, at sa malaking daliri ng kanyang kanang paa. Ang episode ba na ito sa Golden Boy ay paunang itinadhana o nakaplano na? Nabanggit din ni Ms. Debbie na ang kabilugan ng buwan at ang astrolohiya ay may kapansin-pansing epekto sa mga pandaigdigang kaganapan, kabilang na dito ang politika ng Amerika. Noong ika-21 ng Hulyo, sa kabilugan ng buwan, inihayag ni President Biden ang kanyang desisyon na bumaba sa pwesto na lamang upang magbigay daan para sa tumakbong Pangulo na si Mrs. Kamala Harris sa ilalim ng Democratic Party. Hinulaan din noon ni Sister Debbie ang paghalili ni Ginang Kamala Harris mula kay Joe Biden. Hinulaan din niya na uupo siya sa presidential seat, ngunit hindi ito magtatagal at babalik si Mr. Trump bilang presidente ng Amerika. Tandaan lamang na maaari mong palitan ang isang clown ng isa pang clown, ngunit ito ay parehong circus. Ang lahat ay nakastage na, nakaplano. Marami daw malalaking pagbabago ang darating sa Amerika sa mga darating na mga linggo at buwan. Ang isa ay magiging sakuna na kung saan maraming Amerikano ang mawawala ng buhay sa buwan ng Setyembre o Oktubre. Matindi ito at hindi inaasahan ng lahat. Tandaan ninyo ang mga ilang mahahalagang petsa na dapat tandaan ng mga taga-Amerika para sa mahahalagang kaganapan na maaring mangyari sa bansa ninyo. Narito ang mga petsa. Ika-12 ng Agosto, ika-19 ng Agosto, ika-11 ng Setyembre, ika-17 ng Setyembre, ika-6 ng Oktubre, ika-10 ng Oktubre, ika-17 ng Oktubre, at Nobyembre 7 to 9, 15, at marami pang ibang petsa sa Nobyembre. Ito ay makikitang magulo at maaring magkaroon ng protesta sa Amerika. Pahabol pa nito ay ang ika-8 ng Disyembre at ika-15 ng Disyembre din. Ang Amerika ay nasa gitna ng pagbaba. At habang nakatuon ang atensyon sa pinagtatalunang halalan sa Amerika, magpapatuloy din ang mga salungatan ng mga proporsyon sa Biblia sa gitnang silangan at Israel. Habang lumalabas ang mga hula sa mga kaganapan sa hinaharap, sasabog naman ang World War III sa pagitan ngayong 2024 at ika-29 ng Marso of 2025. Nakatanggap na si Sister Debbie ng pangitain sa petsa kung kailan hindi na magiging one nation under God ang Amerika, at ibabahagi naman niya ang petsang iyon sa tamang panahon. Marami ang magaganap sa Amerika, kaya kayong mga Amerikano ay huwag pakampante. Ngayon pa lamang ay planuhin na ninyo ang lahat.
humanap na kayo ng inyong matitirhan o malilipatan na bansa para na rin sa inyong kaligtasan. Samantala, pahalagahan natin itong American Horror Story na lumalabas sa harap mismo ng ating mga mata. May kakaibang scientific vision din si Sister Devi tungkol kay Joe Biden. Mayroon bang masamang plano para iulat na si Mr. Biden ay nagkasakit ng isang virus na mas malala pa kaysa sa COVID at namatay siya dahil dito? Sa pamamagitan ng mga pangitain ni Sister Devi, patuloy niyang nakikita ang papalapit na pagluluksa na maaring mangyari sa bansang Amerika. Nakikita niya na si Joe Biden daw ay pumanaw noong nakaraan nang hindi niya alam. Ang kaluluwa sa loob ng cyborg na kanyang tinitirhan ay malapit nang palayain. Kapag pansamantalang naupo sa pagkapangulo si Mrs. Kamala Harris, sa kalaunan ay palalayain rin siya mula sa posisyon na iyon bilang Pangulo at babalik si Mr. Donald Trump bilang Mesiyas. Hindi pa ito ang katapusan ng Hulyo of 2024, kaya maari pa nating asahan ang higit pang hindi pangkaraniwan at nakakagulat na balita tungkol sa umuusbong sa Amerika. Ang politika ng Amerika ay magiging katulad ng isang reality TV series. Tungkol sa tanawin ng krimen sa bansa, ang pag-uulat ng krimen ay kadalasang binabawasan sa isang istatistika lamang. Sa pinakamadaling panahon, makakapag-file ka ng ulat online at hindi na kailangang bisitahin ang iyong lokal na istasyon ng pulisya. Sa malapit na hinaharap, asahan ninyo ang higit na vigilantes justice mula sa mga mamamayan, kung saan ang asosasyon ng bandido ay hihingi na ng proteksyon at isang curfew ang ipapatupad upang protektahan sila at hindi tayo. Hindi ba nakapagtataka na marami pang kriminal sa bansang ito kumpara sa bilang ng mga disyenteng mamamayan? Nakakita din ng vision si Sister Devi sa Spain. Sa kanyang vision, ang Port of Spain ay malapit nang lumubog sa kaguluhan, kung saan ang lahat ng mga gusali ay mawawalan ng laman at masisira. Sa pamamagitan ng mga pangitain, nakita ni Sister Devi ang kanyang sarili sa tuktok ng lighthouse na nakatingin sa karagatan. At doon niya nakita ang isang tidal wave na paparating patungo sa dalampasigan. Sa abot tanaw, hindi lamang tayo nakikitungo sa mga tropikal na bagyo at bagyo na maaring lampasan ang isang kategorya 5. Ngunit naharap din tayo sa mga lindol or maliwanag na bolang apoy at iba pang mga kaguluhan sa kuryente habang sinusubukan pa ring labanan ang isang bagyo. Bago matapos ang taong 2030 or bago dumating ang taong 2030, ang lahat ng mga bagyo, baha at iba pang malalaking sakuna ay uunlad sa isang pandaigdigang issue. At sa lalong madaling panahon, ang buong mundo ay kailangang maghiwa-hiwalay at maraming mga bansa ang lulutang pabalik sa Afrika. Oo, marami sa mga nayon, bayan at lungsod ang matatakpan ng tubig.